Atin pong tinatawagan sa unahan si Reverendo Padre Aurelio Oscar Di Maapi at ang ating Hermana Mayor 2024, Mr. and Mrs. Irene and Edgar Becerra, upang igawad ang medalya ng pagka-Hermana Mayor.
Magandang umaga po sa ating lahat. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ating samahan ng mga nagalay ng misa para sa araw na ito. Misa ng pasasalamat ni Ninita Acar, Lilita Katipunan, Vicenta Maquinto, Asuncion Caraan and Family, Gilas Healthcare Services Incorporated, JB and Queenie Federico and Family, Christian and Cristel Luby and Family, Chini Ann Luby, Judith Per Luby, Wilfredo and Evangeline Tipan and Family, Maria Agoho, Arnel and Babylin Maralit and Family, Lydia Federico and Family, Wilfredo and Maria Elizabeth Lumbera and Family, Jose and Lina de las Alas and Family, Rosalie Di Mayuga and Family, Chona and Gertrudes Vergara and Family, Alan and Glory Jane Vergara and Family, Lerma Manalo and Family, Maning Luby and Family, Eden Vergara and Family, Allen de las Alas and Family, Levi Ariola and Family, Crescenciano and Lorena Tipan and Family, Erwin and Cristina Hernandez and Family, RB Solis and Christine May Luby, Aniano and Arsenia Luby and Family, Joey and Josefina Gonzalez and Family, Florante and Hermina Tipan and Family, Edgardo and Cecilia Grace Obtial and Family, Ricardo and Celedonia Luby and Family, Roberto and Maria Teresa Obtial and Family, Leia Christine Roan and Family, Olimpio and Corazon Luby and Family, Von Luby, Giancarlo and Andrea Polin Luby and Family, Susan Tipan, Blisilda Llamas and Letty Landicho, Jamaica Marito Mulak, June and Eva Parco, Reddy and Charity Latag and Family, Silva's Private Pool, Hardin Feliz, Matanggihan and Marcelino Family, Julie and Marie Chris Matanggihan, Erwin and Marley Brucal, Belendita and Family, Darwin Dimaana and Family, Ellen Torrey and Family, Luis and Rose Palafox, El Gideon Raimundo, Lorenzo Silva, Maria Seth Borjas and Family, Christy and Jassy Haplos and Family, Alexa and Bessie Mendoza and Family, Angelica Orok and Family, Cadiz Rachel Latorre and Family, Yonila Vergara and Family, Loretta and Noel De Villa and Family, Emma and Paiwang Family, Julie and Carmelita Tikatik and Family, Eden and Fred Bueno, Naida and Ayan Chay, Ariel and Mary Grace De Villa, La Purisima Concepcion Academy, Raquel O. Insyong, Nora Matanggihan, Shirin De Villa, Feli Litnan and Family, at Elinita Atienza. Para sa kaarawan ni na Jean Paul Magpantay, Jake Wilbert Singh, Francis Alan Katimbang, Aliyah Immaculate Amargo, Antonio Leonor Jr. at Melvin Mayor. Para sa tanging kahilingan ni na Marilena Luna, Lilita Katipunan, Blesilda Llamas, Letty Landicho, Rafael and Gladys Dating Ginoo, Julie Marian P. Luby, Shirley Ganibo, Hero and Mary Rose Salva, Caroline Joyce Lynn Guzman, Darwin Dimaano and Family, El Gideon Raimundo, Lorenzo Silva, Maria Seth Borjas and Family, Noel and Maura Atienza and Family, Jerwin Carlan Dicho, Grade 10 Our Lady of Peace, Mamert and Rosalinda de la Rosa and Family, Sherin De Villa, Juanita Lumbera, Librada de Maculangan at Rafael Manigbas. Kapistahan para sa karangalan ng mahal na patrona ng Immaculada Concepcion. Principal sponsors, Honorable Mayor Oscar Lito and Mrs. Filomena Hernandez and Family, Mrs. Baby Maloles Di Mayuga and Family, Princess Di Mayuga Katigbak, Asparal Kalaka, Anjo, Dr. Julian and Dr. Mary Annalyn Bergado, Confradia de la Immaculada Concepcion, Kempro Analytical Services Laboratories Incorporated, care of Ms. Liwanag C. Cruz. Sponsors, Neri Maria Ronali and Ronel Gonzalez, Alicia G. Matanggihan, Eric and Susan Mendoza and Family, Edmond, Edna, Julia Zena, Margaret, and Zoe Savannah Karandang, Joel, Venilin, Giorgio Alexander, and Juancho Miguel Santa Teresa, June, Cynthia, Felicent, and Felicity Marquez, Joe and Beth Chavez and Family, Lourdes Hernandez and Family, Homer and Nilda Gese and Family, Lina Tolentino and Family, Urso, Lerma, John Chris and Catherine Cordova, Jose Romulo and Nathalie May Calzado, Tony and Amy Di Maapi and Family, John Luigi and Maria Janine and Kyle Xavier Chavez, Edita Cuevas and Family, Rowena Garcia and Family, Alan and Narcisa Hernandez and Family, Josephine Casabuena and Family, Sonia Maralit and Family,
Freddy and Susan de la Vega and family, Jaime and Flor Tiquis and family, Rudy and Rhoda Buong Galing and family, Marina, April and Camille Rose Soto, Councilor Daisy Hani D. and Hanali Gonda, Rosario Briones and family, Ornel Benedicto and family, JBM Trading, Dondon and Lani Sadsad, Juliet, Maria, Zanel, Angeli, and Crisalu Fajardo, Joseph, Lani, and Jessa Castillo, Eric, Ami, and John Di Maapi, Eric and Susan Mendoza and family, Mr. and Mrs. Alex Fidel and Kizaya Diaz, Marife Natividad and family, Pablito and Martina Aguilion and family, Constancio Ronald Castillo and family, Nestor and Lourdes Matibag and family, Francis and Lydia Baltazar and family, Ansel and Blooming Mortega and family, Presi and Reyla Lucis and family, Nicandor and Corazon Mandokdok and family, Seririno and Erlinda Ibuan and family, Ernel and Maridel Magpantay and family, Magtibay family, Closer De Castro and family, Karen Joy Laki and family, Ricardo M. Malabag and family, Mrs. Angeles Metrillo Gracia and family, Linda Rivera, John Mark and Jeneline Alog and family, Mamerto Jr. and Annalyn La Rosa and family, at Isabelita Kahukong. Para sa mga kaluluwa ni na Bonifacio, care of Villa Aguila, Maria Nelly, Rodolfo and Elizabeth, care of Katimbang family, Thor Juliser, care of Aguila Alves family, Francisco, care of Templo family, Nicodemus, Calixto Jr., Felicidad, Maria and Concepcion, care of Isabel Luna, Kahukom and family, Gregorio, care of Landicho family, Felipe, care of LPCA batch 1969, Gregorio, care of Blasil Dalyamas, Juan Sr., Juan Jr., and Maria, care of Charity Latag, Petra, Andres, Leonila, Adelaida, and Oria, care of Silva family, Maria Perla, care of Kasundo family, Lino, Jacinto, and All Souls in Purgatory, care of Magpantay family, Rustico, care of Lerma Bautista and family, Rosana, care of Corazon Caringal, Leonardo, Raimundo, Cesar, Ines, Gregorio, Sixto, care of Edita Cuevas and family, Jose, Gregorio, and Anita, care of Malabag family, at Leonardo, care of Librada, Di Makulangan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihi sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa, at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, O Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ng buong kagalakan ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, patron ng ating parokya. Ang pamimintuho sa mahal na Birheng Maria ay pinagtibay at lalong pinalakas nang ipahayag ng Roma ang dogma o aral ng simbahan tungkol sa kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria noong 1854. Sa pool sa simula ay kinalugdan na ng Diyos si Maria. Pinili siya ng Diyos upang maging ina ng kataas-taasing prinsipe at hari. Si Maria ang bagong Eva na nagdala ng kaligtasan sa sambayanan. Kasama ang Birheng Maria, buong kagalakang magkaisa tayo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia at hilingin nating tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos na ating Ama.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Kasama po natin, bukod kina Father Totit, Father Jumi, ang mga dating kura paroko, sina Father Gabby Gonzales, at ganun din si Father Godo Mendoza. Kaya kasabay po ng maraming parokya tulad ng Balayan, Malvar, ganun din na Basilica, tayo po sa buong mundo ay nagdiriwang. Ihanda po natin ang ating sarili, pagsisihan ng mga kasalanan, upang maging marapat sa pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak, inilaan mong maging marapat na tahanan ng mahal na birheng, ipinaglihing walang minan ng kasalanan. At siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay alay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya, at taglay na kapanalan. Walang
tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purin sa pagawin. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayaring itong gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Father Andre, sa ating kuraparoko, Father Odong, sa kay Father Monsignor Totit, at sa mga kasamahan po naming ibang pari sa dating kuraparoko, Father Gabi at Father Gudo Mendoza, Father Jumi. Ganon din po sa mga sponsors natin, mga hermanos and hermanas, at saka sa mga kaibigan po ng parokya, mga estudyante ng La Purísima, at ang mga kaibigan, ang mga deboto po ng ating mahal na Birhen. Ang ipinagdiriwang natin ay kapistahan, kalimitan ng mga santo. Pero ngayon, ang ipinagdiriwang natin ay ang katotohanan ng Immaculada Concepcion upang ipaalala ang napakahalagang papel ng mahal na Birheng Maria sa kasaysayan ng kaligtasan bilang bagong Eva sa peace plan ng Diyos. Laan sa pagdiriwang nito ang pasasalamat sa mahal na Birhen sa kanyang naging papel at para tularan nating mga anak din niya ang kanyang kalinisan at kasunuran. Pabayaan po ninyong ulitin ko ang mga sinabi ko po sa Malvar. Sinabi ko na ang ipinagdiriwang natin sa dakilang kapistahan ng Immaculate Conception na idineklara ni Pope Pius IX ng December 8, 1954 ay ang kalinisan-linisang paglilihi kay Maria ni Santa Ana, asawa ni San Joaquin, na hindi siya nalahiran ng
kasalanang mana. At ito ay single privilege ni Maria sapagkat nakaplano sa peace plan ng Diyos na siya ang magiging ina ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit September 8 ang birthday ng mahal na Birhen. Dahil mula December 8, bumilang kayo ng 9 na buwan na karaniwang bilang ng pagdadalang tao. Ang patak nito ay September 8 bilang birthday ng mahal na Birhen. Kaso, ang nakakapagpalito sa pagdiriwang sa December 8 ay sapagkat ang ebanghelyo natin mula kay San Lucas ay tungkol sa pagbabalita ng anghel kay Maria na isisilang niya mananakop. Pero kaya po naman ang gospel natin ngayong kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria ay tungkol sa virgin birth kay Jesus ay upang ituro sa atin na ang bida sa Immaculate Conception ay hindi talaga si Maria, kundi si Jesus. Pinili lang si Maria upang maging tahanan ng Diyos Anak, ang kanyang sinapupunan. At sa pagdating ng ating bida na si Jesus, ipinakita sa Ebanghelyo na handang-handa na si Maria salamat sa kanyang oo nang may kababaang loob. Kaya nga sa kanyang sinabi, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong tinuran. Pero meron pong mga kontra laban sa kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Dahil lahat daw ng tao ay dapat iniligtas mula sa kasalanang mana. Sa pagtatanggol naman ni Dan Scotus, isang Franciscan na taga Scotland, sinabi niya na iniligtas din naman ng Diyos si Maria sa pamamagitan ng tinatawag na preventive redemption. Ito ay gaya ng pagkakasagip sa COVID-19 ng isang tao sa pamamagitan ng pagtuturok ng vaccine. Si Maria ay hindi tulad ng mga nagkasakit muna bago iligtas sa virus. Ang pagkakaligtas kay Maria ay katulad rin daw ng isang bata na bago pa man mahulog sa balon ay sinagip na kaagad. Hindi po siya katulad ng iba tulad natin na nahulog muna sa balon bago siya iniligtas. Bagamat ang analogy ay hindi perfect, ay magandang paglalarawan pa rin. Ang pagiging dakila ni Maria ay ang kanyang focus na sa lahat ng kanyang ginagawa, lahat ay para sa kapurihan ng Diyos at hindi para sa kanyang sarili. Wika po yan ni Pope Benedict. At kaya siya consistent sa kanyang kabanalan. Kaya siya walang sawa o walang umay sa kanyang pagiging siya at sa paggawa ng mabuti. Ay sapagkat lahat ng kanyang ginagawa ay isang forma o isang uri ng pagsamba, isang act of worship. At yun naman ang sikreto ng pagiging banal at tapat na lingkod ng Panginoon, na sana lahat ng ating ginagawa ay gawing isang uri ng pagsamba sa Diyos. Noon pong December 8, 2019,
Nang panguluhan ni Pope Francis ang pagdiriwang ng Immaculate Conception sa Roma, sinabi niya, manalangin tayo na ang pagdiriwang na ito ay makatulong sa atin kung papaano ang buong buhay natin ay maging isang yes sa Diyos. Mula sa kaliit-liitan nating ginagawa hanggang sa paglilingkod sa mga nangangailangan. Sapagkat sa totoo lang, nakakapagod rin naman ang maglingkod, lalo na kung hindi ka napapasalamatan. Lalo na kung hindi malinaw kung ano, kung bakit at para kanino mo ginagawa ang mabuting bagay. Si Maria ang pag-asa. Isa siyang encouragement sa atin na magawang mag-yes, sumamba at maglingkod sa Diyos. Ang mga apparitions na ginawa ni Maria ay nagpapadama na siya ay ina, hindi lang ni Jesus, kundi ng lahat ng mga bansa. At sa lahat ng apparition, nagsusumamo siya na gawin natin ang kalooban ni Kristo. Napagsisihan ng ating mga kasalanan at manalangin para sa conversion ng mga kaluluwa. At pakikiusap na sana tayo ay maging sundalo ng kapayapaan. Marami ay ayaw kay Maria. Hindi dahil may ginawa siyang masama, kundi akala nila kung kikilanlin siyang katulong na tagapamagitan, ay ninanakawan ni Maria ang Panginoong Hesus sa papel na tagapamagitan sa Ama at sa mga makasalanan. Pero ang totoo, hindi siya nangangagaw ng papel. Ano ang mga dahilan? Ang unang dahilan, ang Panginoon mismo ang nagbigay ng parangal sa kanyang ina at ng pagmamahal hanggang sa paanan sa krus nang sinabi niya, anak, nariyan ang iyong ina, babae, nariyan ang iyong anak. Sa mga tuwid, kung si Kristo mismo ang nagbigay ng ganitong importansya sa kanyang ina, hindi dapat isipin na nangangagaw si Maria sa kapangyarihan ni Jesus. At ang totoo, kaya hindi dapat pag-isipan si Maria na mga agaw ng karangalan ay sapagkat napakalinaw ng kanyang motto, Ad Jesum per Mariam, to Jesus through Mary. At wala tayong matatandaan na sinabi ni Maria na siya ang dapat kilanling bida. Kaya nga po natawag siyang sa titulong Mother of Sorrows. Ay sapagkat ang 7 hapis ni Maria ay ang mga kalungkutang mga hapis bunga ng mga ginawang masama ng mga Hudyo laban kay Jesus. At wala tungkol sa pagkahabag niya sa kanyang sarili. Hindi po tulad ng hapis ng mawalang galang na po ng ilang mga dalaga na dahil wala silang perang pang-load sa cellphone nila o dahil may kukong patay sa kanilang paa o dahil lumalabas na ang kulubot sa kanilang leeg at pisngi ay lumbay na lumbay sila. Ngayon, meron pong isang tanong. Kung iniakyat kaya si Maria sa langit ng noon pong Assumption, namatay din po ba siya? Magandang sa ganito pong okasyon ng ating kinikilalang ating mahal na Birhen na maitanong din ang mga bagay na ito.
Karamihan po sa mga teolog at hanay ng mga banal, sa loob po ng maraming daang taon na si Maria man ay namatay din. Kaparusahan, pero hindi siya ay nagkasala, hindi sapagkat siya ay nagkasala at hindi dahil ang kamatayan niya ay isang kaparusahan, kundi bilang pakikiisa sa kanyang anak na kusang hinarap ang kamatayan para bayaran ang ating mga utang na di natin kayang bayaran. At ang dagdag pa ni Pope John Paul II, ang ina ay namatay tulad ng kanyang anak upang bigyan ang kamatayan ng bagong kahulugan. Na ang kamatayan ay kailangan nating daanan upang maging pintuan para sa kaligtasan. Kaya nga noong November 1, 1950, araw ng mga santo, idiniklara ni Pope Pius XII ang dogma ng Assumption, ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhen, upang ibigay ang mensahe na kung si Maria ay iniakyat ng Diyos sa langit, ito ay hindi lamang biological necessity, kundi dahil ito ay isang premyo sa kanyang pagiging shining example. Bukod sa pagiging blessed, siya'y naging blessing sa atin, malimit sabihin ni Bishop Judy. Kaya nga nawa pagkatapos ng misyon natin sa mundo, ay makatapos din tayo ng may distinction upang maging kapalaran din natin na mapetisyon ni Jesus sa langit na siya namang inihanda ng Diyos Ama sa bilang tunay nating tahanan, bilang mga balikbayan doon po sa langit. Kaya nga, pag sinabi ng Diyos, finished or not finished, pass your paper, ang mahal na Birhen, ang ating sandalan. Tayo po'y magsitayo, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Matapos nating pagnilayan ang kalinisan paglilihi kay Maria ng walang bahid na kasalanan, ating ipahayag ang ating mga kahilingan at sa bawat panalangin isagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang naging pagsunod sa Diyos ng mahal na Birheng Maria ay matularan ng lahat ng kaanib ng simbahang katolika sa pangunguna ng mga hinirang na mamuno rito, ang mga banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, at matamunawa ng sambayanan ang tanging pagpapala ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang panukala at kalooban ng Diyos ay makaabot sa kamalayan ng mga bansa, at pagpalain nawa niya ang sanlibutan na magkaroon ng mga leader na ang tanging mithiin ay pagkakaisa at kapayapaan sa sandaigdigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang katatagan sa pananampalataya na ipinamalas ng Birheng Maria ay matularan ng mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng pagdurusa
at sa gitna nawa ng kanilang mga tiising ay palakasin sila ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalang espiritual sa pakikiisa kay Kristo ay pagmithiang makamit ng lahat ng angkan sa ating parokya, papaghariin sa ating mga tahanan ang pagmamahalan at paglilingkod sa isa't isa nang maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mapagkalinga, kalugdan mo nawa ang ginagawa naming pamimintuho sa iyo at kami nawa iyong dinggin ang mata mo namin na pangako mo kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, kasama mong naghahari at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo upang itong ating mga alay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihin ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na tulad ng pagkakasagip mo sa kanya sa pagkakasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa lahat ng kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak ng dalisay at walang bait kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga ay iyong inilaang maging katuwang at tuwaran sa katapatan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kasama po ni Maria, atin pong awitin ang panalangin itinuro ng Panginoon.
namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. At magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay manatiling nakatayo para sa pagpaparangal sa ating mahal na ina, reyna at patrona, ang mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Oh
lahat po ay magsiupo. Gagawin po natin ang paggagawad ng kaloob na pagkilala at pasasalamat para sa ating mga principal sponsors sa lahat ng araw ng ating nobinaryo ngayong taon. Inaanyayahan po sa unahan sina Brother Virgilio Katimbang, Reverendo Padre Mar Andrin Castillo, Reverendo Padre Aurelio Oscar Di Maapi, at Reverendo Monsignor Ruben Di Maculangan para sa paggagawad. Ngayon po ay gagawin natin ang paggagawad ng Episcopal Blessing para sa ating principal sponsor sa lahat ng araw ng ating nobinaryo ngayong taon. Hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman. The Archbishop of Lipa, His Excellency Most Reverend Gilbert A. Garcera, D.D., hereby bestows, confers, and imparts the requested Episcopal Blessing to Miss Liwanag C. Cruz, invoking an abundance of divine graces for her generosity through the intercession of Saint Joseph, our principal patron, and the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Kaysasay. Given this 9th day of December in the year of our Lord 2024 at Immaculate Conception Parish, Mataas na Kahoy, Batangas. Signed, Most Reverend Gilbert A. Garcera, D.D., Archbishop of Lipa. Nais din po naming ipabot ang aming pasasalamat para kina Mayor Janet and Vice Mayor J. Ilagan. Palakpakan po natin sila. Ngayon naman po ay isasagawa ang paggagawad ng katibayan ng pagkilala sa Hermana Mayor ngayong taon, Ginoo at Ginang Edgar and Irene Becerra at pamilya. Hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng sertipiko. Iginagawad ng parokya ng Immaculada Concepcion, Mataas na Kahoy, Batangas, Archdiocese ng Lipa, ang katibayan ng pagkilala kina Ginoo at Ginang Edgar and Irene Becerra at pamilya para sa kanilang katangi-tanging kontribusyon at pakikiisa bilang Hermana Mayor sa mabunying pagdiriwang ng 150 taon ng imahen at dakilang kapistahan ng Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion de Mataas na Kahoy. Ibinigay ngayong 9 ng Disyembre, taon ng Panginoon 2024, sa parokya ng Immaculada Concepcion, Mataas na Kahoy, Batangas. Nilagdaan, Brother Virgilio M. Katimbang, tagapag-ugnay Parish Pastoral Council, Reverendo Padre Mar Andrin J. Castillo, Katuwang na Pari, at Reverendo Padre Aurelio Oscar Di Maapi, Kura Paroko. Palakpakan po natin sila. Manatili pong nakaupo ang lahat para sa ilang patalastas. Una, mamaya po, 4 ng hapon, ay magkakaroon tayo ng banal na misa. Ito ay susundan ng maringal na prosesyon sa ating bayan. Ang lahat po ay inaanyayahan na makiisa sa pagdarasal at pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagdalo sa mga aktibidad mamayang hapon. Para sa mga paglilinaw at mga katanungan, maaari po ninyong tingnan ang listahan ng mga kaganapan sa harapan ng simbahan o kaya ay bumisita sa Facebook page ng ating parokya. Ang parokya ng Immaculada Concepcion ng Mataas na Kahoy din po ay nagpapaabot ng pasasalamat para sa mga taong naging instrumento upang maging matagumpay ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Pasasalamat para sa namahala at nanguna sa pagdarasal ng Santo Rosario, ang Parish Pastoral Council at ang Asosasyon de la Immaculada Concepcion de Mataas na Kahoy. Mga naglingkod sa misa, Master of Ceremonies, altar servers, lay ministers, choir, lectors, collectors, ushers, at multimedia team.
sa lahat ng mga nag-alay ng pamisa, mga sponsors at offerers, sa mga nangasiwa ng paghahanda at pagsasaayos para maging matagumpay ang pagdiriwang na ito, ang Parish Pastoral Council, Barangay Pastoral Council, Asociación de la Inmaculada Concepcion, 150th Ad Hoc at Working Committee, Parish Youth Ministry at Caballeros de San Jose. Ang mga nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating mga aktibidad, ang Sangguniang Barangay, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Marshals. Sa mga principal sponsors na Rotary Club of Mataas na Kahoy, Kempro Analytical Services Laboratories Incorporated, care of Ms. Liwanag Cruz at Mayor Janet and Vice Mayor J. Ilagan. Sa mga natatanging benefactors ng ating parokya, sa Hermana Mayor ngayong taon, Ginoo at Ginang Edgar at Irene Becerra at pamilya. Pasasalamat din po para sa mga pari na nakiisa at nakasama natin sa ating banal na pagdiriwang ngayong araw. Lalo't higit sa namuno ng ating banal na misa, Reverendo Monsignor Ruben M. Di Maculangan, ang Bikaryo General ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po, Monsi, sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsayuko tayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang na anak niya mula sa mahal na biren ay naghatid sa daigdig ng katubusan walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na biren na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo'y sumakasapit sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.